beloved Boss Mike Cervera. Has called out the Department of Ayan mga kababayan, kahit man ang COA, managsalita na. Education over its failure to settle its huge disallowances, suspensions, and charges, which stood at P12.3 billion as of the end of 2023, the last full year of Vice President Sara Duterte as the agency's secretary. The Commission on Audit 2023 Annual Audit Report on the Department of Education showed that from P11.4 billion in unsettled notices of suspension, notices of disallowances, and notices of charge. At the beginning of the year, or as of Dextrediuno 2022, the agency made little to zero progress in trimming down the amount, even incurring additional NSs and NDs, thus leaving a total unsettled balance of P12.3 billion as of December 31, 2023, an increase of P903 million year-on-year. The NSs, NDs, and NCs stemmed from the DepEd's several transactions or fund disbursements with adverse audit findings. Kita nyo mga kababayan? Ito pa, marami pa yan. Pasok! Kontrobersyal na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President ni Sara Duterte, marami ang nagtatanong, nagnakaw ba siya? Ayon sa ulat, umabot sa 125 milyong piso ang natanggap ng Office of the Vice President mula sa contingency funds ng Office of the President noong 2022. Ngunit ang tanong ng marami, saan napunta ang pondo? Lalo pang uminit ang usapin nang sabihin ng Commission on Audit na mayroong 73 milyong piso na confidential funds noong 2022 ang hindi sapat ang dokumentasyon. Kita nyo mga kababayan, hindi lang 125 million. Hindi lang ho 70 plus million. Hindi lang ho 100 milyon. Pati bilyon-bilyon mga kababayan ay issue kay Sara Duterte. Di ba? Ngayon, sagot, Sara. Sumagot ka. Pasagutin natin mga kababayan si Sara, no? Pasagutin natin para lang sa ganon mga kababayan makuha naman natin ang panig niya. Pasok! Nakaw ng 150 million. Ang nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon. Ayun naman pala ang sagot. Bakit nga naman siya magnanakaw ng milyon? Pwede naman palang bilyon-bilyon. Kaya pala, may issue ng 12 bilyon. Nakita nyo mga kababayan kung gaano katanga ito? Kita nyo mga kababayan, sa kanyang bunganga na rin galing mga kababayan, na ang nakawan daw sa gobyerno na kinakapalooban niya. Mga kababayan kinakapalooban ni Sara na gobyerno, ang sabi, ang nakawan daw ay bilyon-bilyon. Alam niya mga kababayan, sabi nga sa amin, sa Ilocano, kapag adda aramid, kunada YM ewan ko kung ganun din sa inyo sa mga Ilocano yan. No adda aramid, adda iyarig, kunada. Tama ba mga Ilocano? No adda aramid, adda iyarig. Tatagalugin ko mga kababayan. Kapag ka may ginawa, may halimbawa. Angkop po ba kay Sara Duterte yung ganong pananalita? Mga kababayan? Kapag ka may ginawa, may halimbawa. Di ba? Di ba? Pambansang nanay sa Ilocano. Kuno, no adda aramid, adda iyarig. Kaya alam ni Sara. Bakit? Dahil po gawain niya. Kapag gawain mo, alam mo yan. Di ba? Sa bunganga mo galing yan na ang pandurugas, ang pagnanakaw sa gobyerno ay bilyon-bilyon dapat. Syempre, ikaw wala kang patawad. Kahit nga siguro libo-libo lang nanakawin mo bakit kanyo mga kababayan? Dun lang sa libro mga kababayan magkano lang ba? Baryan-barya lang yon. Abay, ginawan pa ng paraan para makapagnakaw Hindi lang po yung nilalaman ng libro ang ninakaw.
pati yung kita, kickback doon sa proyekto na yan, ninakaw din. Grabe mga kababayan, natandaan niyo po ba yung libro na Ang Aking Kaibigan? Yung pong nilalaman ng libro na yon, ninakaw niya. Ay syempre, yung kita dyan, yung SOP dyan, yung kickback dyan, syempre, mapupunta rin sa bulsa niyan. Ulitin ko lang mga kababayan. Ito yan, kasabihan. Kapag ka may ginawa, may ihahalimbawa. Sa Ilocano, kasabihan yan sa amin. No adda aramid, adda iyareg. Tuloy. Bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon. Kita nyo, mga kababayan, bilyon-bilyon daw ang nakawan. Wag niyong kakalimutan. Naging presidente ang tatay niyan. Ganon din bang ginawa ng tatay mo? Lahat kayo gumawa nun nung panahon ng tatay mo. Siyempre, kanya-kanyang kickbackan yan, kanya-kanyang payaman. Yung mga anak ni Duterte, nako! Di ba yung in-expose ni Trillanes? Grabe, 50 milyones kada buwan pumapasok, mga kababayan. Grabe, no? Mga kababayan, buwan-buwan, sarap buhay. Sa isang buwan lang, mga kababayan, pwede na tayong mamuhay ng tahimik sa malayong-malayong lugar kasama ang inyong minamahal. Yung bang tahimik na buhay lang, mga kababayan? Di ba? Yung tahimik lang na buhay, mga kababayan, 50 milyones, sobra-sobra ng panimulayan. Makakabili ka na, makakapagpatayo ka na ng malaking-malaking bahay niyan. Makakabili ka na ng magandang sasakyan. Makakapagpatayo ka na ng negosyo. Aba, mga kababayan, etong mga ito, walang kabusugan. Abay talaga naman, mga kababayan, kung ikaw naman ang kumakamal ng 50 milyones kada buwan. Diba? In-expose yan ni Trillanes, mga kababayan, na hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan. Hindi pa rin nila nasasagot. Puro iwas at tanggi lang. Ang patunay na hindi totoo, never pa nating nakikita yan. Diba? Tuloy. Gamit yun sa trabaho. Meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng nakawan dito sa ating gobyerno. Corruption. Naririnig namin sa'yo. Korupsyon. Sa opisina mo. Doon namin naririnig yan eh. Sa opisina ni Pangulo, may narinig ba kayo? Wala. Puro propaganda lang eh. Sabi nila, sagaa daw, sagaa. Ano nangyari na? Hindi naman kayo inayunan ng Korte Suprema. Bakit? Alam nila kasi na paninira lang yung ginawa nyo. Biglang tumahimik si Digong mula nung in-expose yun. Nakuha nyo, mga kababayan? In-expose ni Digong. Pagkatapos nun, mga kababayan, nagsampa sila saan? Sa may Korte Suprema. Anong ginawa ng Korte Suprema? Ibinasura. Hanggang sa nakulong na si Digong at nawala na sa Pilipinas at nandun na nga, hinuli, dinala sa dahig. Wala na, mga kababayan. Pagkatapos ni Digong na expose yun, wala na, hindi na nagsalita yun. Hindi na nagsalita si Digong kailanman dahil alam ni Digong na hindi totoo yun. Ano nangyari, mga kababayan? Meron ba nangyari? Doon sa kanilang propaganda tungkol sa GAA? Wala! Nga, mga kababayan. Nga sila ron. Ngayon, mga kababayan, eto, si Sara Duterte. Ini-expose na yung kanilang mga sarili. Ang nakawan daw sa gobyerno, hindi pwedeng milyon-milyon. Bilyon-bilyon. Kaya pala, may issue ito ng 12 billion. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, di ba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw. Bilyon naririnig namin sa'yo. Kahit milyon, lahat. Wala kang patawad. Kahit nga siguro 10,000, 5,000, 1,000 eh. Aba, wala kang patawad eh. Di ba? Grabe. Nakaw sa budget natin. Budget mo. Kita mo, aminado ka pa. Yan daw yung ninanakaw niya sa budget niya. Hindi milyon, bilyon ang ninanakaw niya sa budget niya. Yan ang sagot ni Sara sa mga akusasyon na pagnanakaw, pandarambong
sa mga pondo na hinawakan niya. Grabe, no? Our beloved Boss Mike Cervera.